Kumusta kayong lahat? Sa video tutorial natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-configure ang RAI Smart Router. Kung meron kayong mga CCTV projects at kailangan ninyo ng karagdagang network coverage, maaari ninyong subukan ang RAI RG-W300N Smart Router na may 300 Mbps wireless connection, 4.5 dBi antennas, at built-in cloud management. So, bago tayo magpatuloy sa configuration ng router, i-unbox muna natin ito, ang package, at tingnan natin kung ano ang laman nito. Sa loob dito, titingnan natin. So, ito. So, dito merong warranty card, quick installation guide, at ang router unit. Ito. Meron din itong LAN wire at ang power adapter. Para sa initial setup, ang kailangan natin ay ang power adapter at ang router. Ang router ay may 4 na ports, isang 1 port para sa internet o ISP connection, at 3 LAN ports para sa mga local wired devices. Ngayon, ikabit na natin yung LAN cable sa 1 port para sa internet at isaksak natin yung power adapter at hintayin natin mag power on ang router. Gagamit tayo ng computer para sa pre-configuration at mobile phone naman sa susunod para sa remote management, kaya ng pagpalit na password at pag-restart ng router remotely. Gamit ang wireless connection, i-connecta ang computer sa router. Hanapin ang default SSID na walang password. Kapag nakakonekta na, magbukas ng web browser. Ang default IP gateway na makikita sa ilalim ng router ay 192.168.110.1. Kapag nagbukas ng portal, i-click ang configure. Dito, para madali, i-set up lang natin yung Wi-Fi password, same sa management password. Click OK. So, nasa sa inyo na yan kung ano yung desired na Wi-Fi password na isi-set nyo. For tutorial purposes, ito lang yung gagamitin natin. Tapos, select na lang yung country or region. Since nasa Philippines tayo, select natin yung Philippines. Yung time zone, okay na yan. Then, click next. So, for IoT Wi-Fi, since optional lang to, skip lang muna natin sa ngayon. So yan, sa puntong ito, tapos na ang pre-configuration. Maaari kang mag-reconnect sa ibang oras kung kailangan mong baguhin ang mga setting gaya ng internet settings at wireless settings. At para naman sa mobile phone setup at remote management, i-download lang ang RAI Router application mula sa Google Play Store para sa Android app or Android phone o App Store para sa Apple devices. Search lang natin RAI Router.
So since installed na to sa mobile phone ko, click ko lang itong open. So sa inyo, click yung install. So click open. Yan. So maaari rin ninyong scan ang QR code na makikita sa web portal. So kapag na-install niyo na yung app, kailangan niyo lang gumawa ng account. At kapag nakagawa na kayo ng account, i-scan lang yung QR code na nasa likod ng router. At bago kayo mag-add ng router or device, siguraduhin nakakonekta pa rin kayo sa yung mobile phone nyo sa local network ng router habang ginagawa ito. So click lang yung add. So yung model device na gamit natin is AW300N. So turn natin yung location. Click again yung model. Tapos scan lang natin yung QR code likod ng router. So pagkatapos i-scan, idagdag lamang ang device. So click connected next since connected na tayo sa local Wi-Fi connection or wireless connection. So input lang natin yung password. Okay. At hintayin natin matapos yung binding ng router. Sa ating account. Ayan. Initializing. So Wi-Fi network connected. So connected na ito sa ating router. So click bind. So enter management password. Since same yung Wi-Fi password natin sa management password, input lang natin yung management password. Okay. Ayan. So base dito, the router is connected to the internet. And you can edit the Wi-Fi name and password after binding. So kapag kumpleto ng setup, maaari nating i-connecta yung phone sa kahit anong network. At sa pamamagitan ng application, maaari ninyong palitan ang Wi-Fi password at i-restart ang router remotely. So isa ito sa pinakamalaking bentahin ng Smart Router dahil sa cloud management feature. So maaari ninyong kontrolin at i-manage ang router kahit saan at kahit kailan. So click finish. So ayan. So dito, pwede natin i-change yung password. Ito, meron itong change password. Ayan. Tapos, meron din dito reboot. So, ito yung restart ng ating router. Ayan. So, ganyan kaganda ang feature ng smart router ng Ray. Ganyan lang kadali at kabilis i-set up ang Ray Smart Router. Kung kailangan ninyo ng karagdagang network coverage para sa inyong CCTV projects, pumili ng smart at maasahang router mula sa Ray.